day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Dito sa video na to, ipapaliwanag ko kung ano yung mga pwedeng possible cause ng overheating ng sasakyan. So, watch itong video mga kabasyong. So, dito sa video na to, yan na, talakayin natin kung ano yung mga possible cause ng overheat ng ating sasakyan. Kahit sa anong sasakyan, pwedeng ano to kasi applicable to. So, unang-una, isang ating radiator cap. So, ang radiator cap natin, yan. Nakikita nyo. Dapat yan, chinecheck natin yan kung yan ay okay pa. Yan, tulad yan, okay pa siya. And, malalaman mo na isira to kapag yung coolant tumatapon dito sa ating reserve. Tapos, nagbabawas na nagbabawas. So, meaning, may pressure na pumupunta papunta dito sa ating reserve. Kasi nga, hindi na nagagawa ng radiator cap yung kanyang trabaho. So, yan. Kapag naubos nga pala yung tubig nyo sa radiator, yun, todas na. So, pag naubos, malamang sa malamang overheat, lalo na kung hindi nyo na monitor or biglang may sira yung inyong sensor at hindi na monitor doon. So, yun. Pangalawa natin, isang ating radiator. So, ang radiator natin, katulad nitong plastic type, ang lifespan nito mga kabasyong, 5 years lang. Ngayon kung sumobra, thank you. Ngayon, para maging ano kayo, katulad nito sa akin, monitored ko to kasi akong bumili nito. So, expected ko talaga is 5 years kasi replacement lang ito at ito ay plastic type. So, yan. Plastic yan. So, tinitignan yan kung may mga leak yan dito. Actually, ang gamit ko pala ngayon is distilled water. Bakit? Kasi hindi pa ako nagpalit ng coolant. Hindi pa ako nagpalit. So, yan. Mas maganda ang coolant, mga kabasyong, kasi madidetermine nyo na may tulo o may leak ang inyong radiator o ang inyong water system, cooling system, kapag meron kayong, halimbawa, green yung kulay ng coolant nyo or pink. Makikita nyo kasi yun, hindi yun kaagad nag-evaporate. Kaya makikita agad yun. So, yun. So, pangalawa. So, pangatlo tayo is ang ating radiator fan. So, ang radiator fan natin, dapat mini-maintain din natin, chine-check din natin kasi baka mahina na yung buga. Kasi pag mahina na yung buga, hindi niya na kayang palamigin, andar siya ng andar, tapos tendency, bibigay, todas na naman. Overheat yun. Sigurado. Yan. Kaya dapat chine-check din natin yan pag aalis tayo. Papaandarin muna natin, painitin natin. Tapos, sa akin kasi ang ginagawa ko bago ako mag-travel, pinapainit ko muna siya. O kaya ngayon, pinapainit ko. Tapos bukas yung biyahe namin. Tapos, dapat, papainitin ko yung makina na by means of aandar yung radiator fan. Pag umandar na siya, tapos chinek ko, malakas yung hangin, tapos bababa yung temperature. Well, yun ay indikasyon na good. Good sign yun na malakas pa yung inyong radiator fan. So, yung next natin, isang ating thermostat. So, ang thermostat natin yan, ang isa sa pinagtatalunan ng maraming mekaniko. So, ito lang ang masasabi ko mga kabasyo nga. Ang thermostat ay ikinabit sa ating sasakyan ng mga engineers na bumuo ng ating sasakyan. So, napaka-importante kasi hindi naman nila ilalagay yun kung hindi importante, mga kabasyo. Isa pa, it regulates the flow of the water cooling ng ating tubig or ng coolant sa ating engine. So, napaka-importante nun, mga kabasyo. Paano malalaman na ito ay ayos pa? So, malalaman natin yun kapag yung ating temperature is, limbawa, naka-full siya, limbawa kalahati, tapos umandar yung fan, magbabawas siya. So, sa akin kasi, digital yung gamit ko mga kabasyong, namomonitor ko siya.
tataas siya tapos bababa kapag nag-ano yung fan. So meaning, pinapasok na ni thermostat yung malamig na tubig or cooling sa aking engine. So yun ay indikasyon na good pa yung thermostat. And one thing, siyempre may partner yon yung thermostat. Andun yung thermofan switch. So si thermofan switch, kapag nag-malfunction yan, upon starting the engine, o pagbukas mo ng sasakyan mo, umandar agad yung rod fan mo, it's a sign na may diferensya yung thermofan switch mo. Ngayon, bakit siya nagbukas kagad? Kasi nga, ayun ay nagbubukas dahil ang ano niya is negative. Ano siya, pag tinanggal mo, aandar. So, aandar ang ating fan. So, doon mo malalaman na sira ang ating thermofan switch. So, ang thermofan switch ng 2E is nandito. Yan. Yan. So, andito naman ang ating thermostat housing. Ayan, andito. Katabi niya. Silang dalawa yan, magpartner yan. Yan. Diyan nakikita yan sa 2E. Tapos, siyempre, ang susunod natin is ang ating mga rod hose. So, ayan, dapat ma-feel nyo pa malambot siya. Yan. Ine-check yan. Titignan nyo kung may tulo. Kung may tulo, agapan nyo na agad. So, kung payo ko sa inyo, kapag magkakabit kayo ng ganon, huwag nyo nang lagyan ng gasket maker, kasi minsan yon babara yon, kasi isa yon nangyari sa akin. Istorya ko lang, sa thermostat, umipit doon sa may spring niya doon sa taas. So nakaipit doon, so hindi yun yung nag-malfunction yung thermostat ko, kasi nakaipit siya, nakita ko mga ganito siya kalaki, mga kabasyo. So yun, kaya kung bago naman yung inyong ikakabit na mga hose, tapos bago rin yung radiator nyo, much better huwag nyo na lang gamitan. Or kung talagang sigurista kayo, gawin nyo ganyan, dalawa-dalawa. Ayan, ito nyo yan, dalawa-dalawa yan, ganyan. Ito, baka magtaka kayo bakit mayroon akong ganito, ha. Kasi ito pa, kakabitan ko pa ulit ng isa pang sensor para sa ating sa aking cooling system. Meron na ako doon, maglalagay pa ako ng isa. So banda ko dito ilalagay. Ayan. So yung sunod natin is ang ating water pump. Ang water pump ng 2E is nandito banda. Yan. Napakahirap baklasin. Babaklasin mo talaga yan lahat. Ngayon, kapag yan blade niya is sira-sira na or tumutunog na siya, maganit na. Not always is ang nagkukos ng maganit is yung ating belt. No. Sometimes ito mismong pulley. Kasi meron siyang yan dyan sa loob. Shaft dyan sa loob. Ngayon kapag kinalawang na or na siya, nagkaroon na ng parang umido dahil nga gawa nung ang gamit nyo is yung tubig gripo, tubig faucet, it will cause ng pagdumi ng ating cooling system. So, yun, babara pa yan dyan sa radiator. Problema nyo pa yan. Yun, mauupod yung blade. Pag naupod yung blade, hihina yung flow ng tubig. May stuck yung mainit doon. So, pag na-stuck yung mainit na cooling natin na tubig or coolant dyan sa loob ng ating engine, it will cause an overheat to our engine. And it will cause blown head gasket, o pagputok ng ating head gasket. Maraming madadamay doon, lalo na kung biglaan. Nako, napakatindi, masakit sa ulo, mga kabasyong. Kasi syempre makikita mo na si Sharon Cuneta, maghahalo na yung tubig at langis, or mag-jerking na yung sasakyan mo kahit okay naman yung carburetor, okay yung distributor. May kita mo pag binuksan, may tubig na dun sa cylinder, pwede pang masira yung inyong piston ring or inyong cylinder wall. Kaya
mas mainam talaga alagaan ang ating cooling system. Cooling system, yan yung compose niya, radiator cap, radiator, rod fan, thermostat, ang ating thermofan switch, yan. Mga bypass hose, yan. Hose, ito, hose yan. Yung mga bypass hose natin, titignan yan lagi. Mga hose, radiator hose natin, upper and lower. Upper and lower. Mga bypass hose natin, nandito. Yung mga yan. Yan. Tapos ang ating water pump. So, yun lang component ng ating ano. Ngayon, kung meron pang ano, possible na pwedeng makikita natin na sira, agapan natin kagad kasi para mas maalagaan natin sa sasakyan natin. Tandaan natin, ang sasakyan natin, dadalhin tayo from point A to point B. O kahit saan natin gusto, madadala tayo together with ourselves and our family. Tapos safe tayo palagi. So wala namang masama bago bumiyahe, i-check natin palagi ang ating sasakyan. Huwag tayong nagmamadali. Or ngayon, halimbawa ngayon, babiyahe kay bukas, check mo na ngayon. Yan lang naman. Yung mga basic blow by gets. Yan. Yan lang tandaan nyo. Kabasyong, napakainit na panahon. So, yan. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. Sana nakapulutan nyo ng aral or nakaroon kayo ng idea, lalo na especially sa mga baguhan na nagkaroon ng sasakyan at nag-aaral din matuto with regard sa pagdi-DIY sa ating sasakyan. So yun lang mga kabasyong, maraming salamat sa panonood. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking upload. Yun lang po mga kabasyong, maraming salamat muli. God bless.